Maayong gabi kaninyong tanan. Mga katauhan sa Dumaguete, lugar sa mga gwapo o gwapa o mga tao, mga Pilipinong buutan. Bawa ninyo, ako retirado na. Naagin ako pagka mayor, dugang panahon. Almost 23 years kong mayor sa Davao. O niya, nahimo kong congressman sa unang panahon. O niya na presidente. Wala ko ikapanghambog kung dili ang akong singot para sa akong papa. Wala akong pasapalo ako kasi ko binisaya, but I have been requested to talk in Tagalog. Makasabot mo kinagalog? Puro Tagalog. Kasi ito coverage natin ngayon, maybe it's nationwide, I do not know, but we are being heard all over the country. Alam mo naman, yung iba, maintindihan natin yan, hindi naman sila talaga nakakaintindi ng Bisaya. Kaya lang naman also, sila, ang mga Tagalog, na intindihan nila tayo, pero sila hindi nakaintindi sa atin. Yung ngit ng mga Tagalog, di ka mao. So, hindi kasi taga Dumaguete, pero ganun pa man, I'd like to greet everybody, mga Tagalog, Mamamuro, Las Mindanao, mga Bisaya, Waray, mga Cebuano, lugar sa akong amahan diya sa Danao. So, nalipay kog dako nga preskon lang pala ito. Asa ba na iskibnuhan na? At to the aita sa Quezon Park. So, mga tota dito, layo na nga rin. Malapit yan dito. Mga ilang araw na kung nakare natin. Akala ito, akala ko nga ito na eh. So, nagulat ako pagdating ko. Sabi ko, kalaki naman pala talaga ang alam mo, ganito ha. Ay, babasahin. Ngayon na. Pero ulitin ko ito sa Big Rights. Ito yung konstitusyon natin. Ganon ito kakapal. How many pages? I don't know. It's not mga 30 o more than. But dito sa Bill of Rights, ayan, Bill of Rights kasi, itong konstitusyon na ito, ang nandito, ang pinag-uusapan ang gobyerno.
pinag-uusapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga Korte, Supreme Court, and all the inferior courts. Nandito ito sagrado. This is a covenant between the people, and ito, sagrado talaga itong konstitusyon. At nakalagay dito, i-highlight ko yan, naka-highlight ng pentel is yellow-green. In Article 3 of the Bill of Rights, yung una talaga, huwag mo nang pag-usapan yung presidente, huwag mo nang pag-usapan yung mga Congress, huwag mo nang pag-usapan natin yung korte o local government kasi batas lang yan. Pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. Makinig kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights, parang wall yan. Parang pader. Nakalagay dito muna ano ang pangtaong karapatan. Parang divider na hindi may masok ang presidency, hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, ayan uli, nakalagay dito, no law, walang batas, shall be passed, walang batas na gagawin abridging the freedom of speech. Walang parapan yan. Freedom of speech, of expression. Yung gusto mong sabihin, may marsya na mo, wala. O anong panahon, kung nag-uulan ba o mainit, no law shall be passed abridging. Basta huwag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peaceful lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita, maski saan-saan, at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon, kaysa you do not agree with government, at dismayed ka o hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Yung iba kung ganun, pupunta na lang kami sa bukid, dadali na lang nito natin sa armas. Hindi na rin naman ako makapagsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinaka-sacred talaga ito. Now, what is ironic, what is incongruous nito, nakakatawa, nakakagalit, nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit, binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park.
Kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Following the administration, galing ito ng Malacañang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganon rin ang nangyari. May plano kami, hingi kami ng permit, ang puta niya, ginawi, at hindi kami nagkakaluha. And to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari at tao di national government at hindi ang city government. Kaya sinadya yan. Hindi sa syudad yan. Bakit mo sarahan at hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin? So, magamit ko mga yung bastos na salita, what is the reason na sinirya mo ang park? Yung park na yan para dito sa mga gwapo at gwapa na mga at para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado, alam mo na, kagaya namin, marang siyang hindi kami taga. It is supposed to be used by every Filipino. Saan ka ba na nagkaroon, galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kaming tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something.